Alright, success morning everyone. At sa video na to ay pag-usapan natin kung paano nga ba natin mababasa yung ating dashboard account dito kay Success Club. Okay, so panoorin mo itong video na ito para matutunan mo paano mo gagamitin yung ating monitoring system or yung ating dashboard account. So, paano ba tayo makapunta sa ating dashboard account? Type mo lang yung sc399.net login/login, then madadirect ka sa ganitong page. Dito sa page na ito, ilalagay mo dito yung iyong username. Yan, kung ano yung username mo na binigay sa'yo. Then, dito ilalagay mo naman yung iyong password. Okay? Then, click mo lang dito yung ating login. Yan, click mo lang itong login. Then, automatic mapupunta ka na sa iyong dashboard accounts. So, ito yung makikita nyo guys sa dashboard account natin. Okay? Then, ayan. Pag once na nandito ka na, meron kang makikita dito sa my left side, dashboard, e-wallet, withdraw, shop now, my cart, my purchase, referral, genealogy, rewards, then transaction, setting, logout. Okay, so pag-usapan natin isa-isa. Unahin muna natin itong dashboard account po natin. So dito may makikita kang total reward, total withdraw, main balance, then unilevel balance, nandiyan na rin referral rewards, then unilevel rewards, then cashback rewards, then NSPA. Okay, so etong total rewards natin, okay, so itong total rewards natin, ibig sabihin, ito na po yung kabuoang kita natin sa referral rewards, unilevel rewards, cashback rewards natin, then NSPA po natin. So, yun nandito sa baba na yan. Okay, so dito po yung total income po niyan mapupunta. Okay, so ibig sabihin, kapag meron kayo nakita dito, like ito, referral rewards natin, may makita ka 150, unilevel rewards, cashback rewards, then NSPA dyan, ibig sabihin, hindi po yan withdrawable. Okay, so hindi po siya na-withdraw. So total earnings lang po yan. Halimbawa, meron kayong invite, dito siya papasok. So papasok dito yung kita nyo galing po sa direct referral bonus. What if naman sa Unilevel rewards natin o Unilevel bonus natin, so dito nyo naman siya makikita. Then kapag ka nag-repeat tayo, dito naman yung mapupunta yung cashback bonus natin. Then NSPA natin kapag meron tayong qualified na tayo sa NSPA natin, dito naman siya papasok. Pero hindi po ito withdrawable yung mga amount na makikita natin dito sa baba. Okay, so dito po siya napupunta sa total reward po natin. So ano yung withdrawable? Ano yung pwede nating amount na pag nakita natin is pwede natin withdrawin. So, eto po yun, yung ating main balance. Okay? So, yung main balance po natin, eto yung kita natin na pwede natin ma-withdraw anytime. So, ito yung daily payout po natin. Halimbawa, meron ka ng income like 2,355. So, pwede mo na yan ma-withdraw anytime. Then, wait mo na lang siya ng 24 hours bago pumasok sa iyong bank account or sa GCash account kung anong ginagamit mo na mode of payout. Okay, so dito po yung ating daily payout sa main balance. Kaya halimbawa gusto yung mag-withdraw anytime, so main balance kayo pupunta. So meron naman tayo makikita dito yung unilevel balance. Ano naman ito? Ito naman po yung kinikita natin galing na sa ating repeat purchase program or income. Okay, so ito hindi siya withdrawable anytime. Pwede mo lang siya ma-withdraw every 15, 30. Okay, so kapag pumatak yung 15 days, then 30 days, doon mo lang siya ma-withdraw. Halimbawa, ngayon, July 15, okay, 2026. So, July 15, pwede na natin itong ma-withdraw yung ating 1,665 pesos. Ngayon, kung hindi mo siya ma-withdraw ng 15, then naging 60 na yan, July 60 na, ibig sabihin, maghihintay ka ng another 15 days bago mo siyang ma-withdraw. Or sa 30 mo na siya withdraw. I hope na gets nyo guys. So para meron tayo dito tatawag na savings or salary na every 15-30 meron kang kinikita. Now, kung anytime gusto mo mag-withdraw, pupunta ka dito sa main balance. Ito yung withdrawin po natin anytime.
Alright? So, I hope na malinaw sa inyo yung main balance at unilevel balance natin. Main balance, ito yung kinikita natin sa direct referral natin sa unilevel natin from the entry. Then, itong unilevel balance natin, ito naman yung kinikita natin from the repeat purchase ng mga tao or ng organization na po natin. Okay? So, 1530 mo to, ma-withdraw. Yan. So, ayan po yung ating dashboard account. Then, punta naman tayo dito sa e-wallet. Ano naman tong e-wallet? Ang e-wallet naman is ginagamit ito para sa mga mobile stockists natin na activate po yung account nila for mobile stockists. Okay, so halimbawa gusto mo lang makita kung may e-wallet ka na, so punta ka lang dito, tap up, then makikita mo dito yung balance ng e-wallet mo. Then sa mga mobile stockists natin, pag magta-transfer kayo, so punta lang kayo dito sa transfer. Tignan natin tong transfer. Okay? Then makikita mo naman dito yung balance din. At dito sa baba, meron ng amount, meron ng username, then meron ng second password. Okay? So pag gusto nyo mag-transfer ng e-wallet, halimbawa, mobile stockist ka, gusto mo magpasa ng e-wallet para ma-activate yung account nila o mag-repeat purchase yung account nila kung may nag-purchase sa'yo. So, ang gagawin mo lang, lalagay mo lang dito yung amount. Okay, halimbawa, 1899. Okay, lagay mo yung amount, then lalagay mo dito yung username. So, pag input mo dyan ng username, ilalagay mo naman dito yung password. So, halimbawa, username, lagay natin dito is CJ. CJ1. I hope meron or wala. So, try natin. Sample na lang natin. CJR1. Yan. So, dito makikita nyo ito yung username. Nilagyan natin yung username. Then, dito sa baba, meron nakalagay recipient found. Yan. So, madadouble check nyo po kung tama yung username na papasahan nyo or hindi. So, nakalagay dito yung pangalan ng makaka-receive ng inyong e-wallet na papasahan nyo po. So, make sure na i-double check nyo siya para hindi ka magkamali ng pasa. Kasi once napasa na po yung e-wallet, hindi nyo po yan ma-recover. Okay? Then, dito ilalagay nyo lang yung password ng inyong account. Halimbawa, itong account na ito, ilalagay ko lang yung password dyan ng account na ito. Then, once nalagay natin yung password dyan, halimbawa, nalagay natin yung password dyan, then click nyo lang yung transfer fund. Yan. Pag-click nyo yung transfer fund, so makikita nyo, magbabawas yung e-wallet ninyo, then mawawala na yung details dito. Ibig sabihin na transfer na po yung e-wallet. Yan. So, successful po yung transfer ng e-wallet. Meron naman notification na lalabas dyan na successfully na yung pag-transfer ng e-wallet nyo. Then, mababawasan na po yung fund nyo po dito sa balance. Okay? Yan. Then, history. Makikita nyo rin yung history kung sino yung mga pinapasahan nyo ng e-wallet. Nandiyan naman po yan. May mga history naman po. Then, punta naman tayo dito sa withdraw. Yan. Sa withdraw, dito ka naman pupunta once na gusto mo naman mag-request ng iyong payout. Halimbawa, gusto mo mag-request ng iyong payout ngayon. So, click mo lang itong new request. Then, dito sa new request, ayan, makikita mo dito yung main balance tsaka unilevel balance. So magkahiwalay po sila kasi magkaibang araw po yan na pwede natin i-withdraw. Okay? So halimbawa, gusto mong withdrawin yung main balance, meron kang makikitang circle dito. Click mo lang itong circle na yan. Pag-click mo na yung circle na yan, ilalagay mo lang dito yung amount kung magkano yung iyong gustong ma-withdraw. Halimbawa, nakalagay lang dito yung balance is 2,355. So, ilalagay mo lang dito, 2,355. Okay, huwag ka na mag-i-exceed dyan. Kasi pag sumobra dyan, hindi po yan mag-proceed. Okay? So, halimbawa, gusto mo lang 1,000 withdraw, wala namang problema kasi ang balance mo is 2,355 pesos. Okay, then, dito makikita mo is payout method. Payout method, pipiliin mo kung ano yung gagamitin mo na mode of payout. Halimbawa, gusto mo ng GCash, gusto mo ng Paymaya, gusto mo ng Palawan Pay, GoTime, BDO, Metrobank, BPI, Union Bank, Swiss Bank, Cebuana, Luwilier. So, piliin mo lang kung ano yung gusto mong gamitin. So, halimbawa, napili mo GCash, lagay mo lang yung GCash dyan. Or napili mo is Cebuana, Luwilier, lagay mo lang yung Cebuana, Luwilier dyan. So, kung GCash, ilagay mo yung GCash account number mo. Lagay mo dito yung GCash account number mo. Halimbawa, 0912345678. Ayun yung GCash account mo or number. Then dito, ilalagay mo naman yung account name. Okay? Kung sino
ka. Okay? Or kung ano yung pangalan ng GCash na gamit mo. Okay? Ilalagay mo dito. Then, sa payout, medyo strict lang tayo. Kailangan kung gagamit ka ng ibang GCash account, kung hindi nakapangalan sa'yo, at least ka-apelyido or last name. Okay? Pareho kayo ng last name ng mag-receive ng payout. Kung hindi talaga, is pwede kayong mag-message sa mga leaders nyo para mag-guide kayo at ma-inform yung ating admin kung sino man po yung magpe-payout sa atin. Okay? Then, click nyo lang. Once nalagay nyo dito yung pangalan nyo, halimbawa CJ, ganyan. Then, click nyo lang yung submit withdraw. Yan. Submit withdraw. Then, once na na-click nyo yan, meron yan notification na successful po yung inyong withdrawal. Then, kung 2,355, sakto yung amount na nakalagay dito, is magsi-0-0 po siya. Yan. Ano po siya, magiging 0-0 na po yung balance nito. Pero, yung Unilevel, nandyan pa rin po siya. Okay? Hindi po mawawala yung uni-level dahil hindi nyo po siya na-withdraw pa. Ngayon, kung gusto nyo mag-withdraw, alam ba, ngayon, dahil 15, pwede natin siyang sabay na withdrawin. So, another transaction ulit po siya. So, click nyo lang to, yung uni-level balance, then lalagyan nyo lang din yung amount, ganun same process lang, then click withdraw. Alright, so I hope na nakuha nyo kung paano tayo mag-request ng ating payout. Then, meron naman withdraw history dyan na nakalagay. Pag-click nyo ang withdraw history, dito po lalabas ang inyong mga withdrawal. So, hindi kayo mangangamba kung okay na yung withdraw nyo dahil meron po tayong withdrawal history o withdraw history. Okay? Yan. Then, dito naman, punta tayo sa Shop Now. Sa medyo mabagal lang yung signal. Yan. So, since wala naman tong withdrawal history pa or wala pa tayo na withdraw dito, so wala po dyan nakalagay. Then, punta naman tayo dito sa Shop Now. Ito naman po, dito pag-usapan natin kung paano siya gamitin. Lalo na kung bago yung account natin, as in, hindi pa siya na-activate, i-activate pa lang po natin. So, kailangan alam po natin yung entry package saka repeat package po natin. Baka kasi mamaya hindi pa activate yung account mo, na-click mo yung repeat package. Okay? So, once na bago yung account mo, i-activate pa lang siya or ikaw bilang upline, gusto mo i-activate yung account ng downline mo since ikaw nag-encode. So, kailangan piliin mo is entry package. Okay? So, entry package muna tayo. Then, dito makikita nyo naman kung ano yung binili niyang package. Halimbawa, power pack na 1,899, reseller pack na 399, then special package na 880, then dito may pendant tower, mayroon tayong power pack free. Yan. So, dito, i-click nyo yan. 1,899. Then, dito naman is power pack, 1,899 din. Then, bigas pack. Ayan, bigas pack. So, wag lang kayong malilito guys ha. Halimbawa, regular na power pack yung binili niya. So, click niyo dito is the power pack, yung regular natin. Kung bigas yung binili niya, so click niyo dito yung bigas pack natin. So, okay, so huwag kayong magkakamali dyan. Then, meron na tayong 398 package dito, then 8,998 package. Oh, so, nakalagay naman dito ha, make sure lang na tama yung i-click ninyo. Yan. Add to cart lang, click nyo lang yung add to cart. Halimbawa, ganyan. So, may lalabas naman dyan notification. Yan, product added to cart. Then, kung repeat purchase naman, halimbawa, gusto nyo mag-maintain, mag-repeat purchase. So, dito naman tayo pupunta sa repeat purchase. Make sure na dito yung kulay green sa repeat purchase para yung package na mapipili nyo is mga repeat purchase. So, may nakalagay naman dyan, repeat 399, repeat 1899. So, andyan yung mga package natin for repeat purchase naman po natin. Then, once na okay ka na dyan sa buy package natin, punta ka na dito sa my cart. Yan, punta ka sa my cart. Dito makikita mo yung iyong mga clinic from the buy package natin or shop now. So, halimbawa, 1,899 power pack entry. Yan, so double check nyo dito guys, entry. Okay, so kapag ka-repeat, nakalagay po dito is repeat. Yan, para malinaw ha, para hindi po kayo malilito. So, entry package natin, nakalagay dito 1. So, minsan pagka medyo mabagal yung internet natin, okay, nado-double click natin, minsan nagiging 2 yan, nagiging 3. Okay, so kailangan lang bawasan nyo lang. Okay, bawasan nyo lang, gawin nyo lang, minusan nyo lang para maging 1 ulit. Then, once okay na yung quantity natin, click lang natin yung proceed to checkout. Yan, dito sa proceed to checkout, makikita nyo naman dito, makikita nyo naman dito
yung fund balance. Yan. Pag-click nyo ng fund balance, halimbawa 1899 nakalagay dyan. So, okay po yan. Click nyo na lang yung purchase package. Okay? So, pag-click nyo click purchase package natin, automatic ma-activate na yung account po. So, ganun lang po ang pag-activate ng account natin. Sa repeat purchase, ganun din po. Okay, same process lang po. Paano siya gagawin sa repeat purchase po natin. Now, punta naman tayo dito sa My Purchase. So, ito naman po yung history ng purchase po natin. So, madali lang guys, aralin itong ating dashboard account. Then, referrals. Dito naman natin makikita sa referrals yung ating invites. Okay, kung sino mga in-invite natin. So, makikita po natin dyan. Then, yung ating link. Ito yung ating link. Yan. O, yung link natin, makikita po natin na pwede natin i-copy yan. Click lang natin yung copy link. Then, ayun na po yung gagamitin natin, ipapasa natin sa ating mga prospect or sa ating mga invite para po is makapag-register sila gamit ang iyong link directly sa iyong dashboard account. Then, pwede kayong gumamit ng QR code. Yan, screenshot mo lang to. Then, every time na meron kayong i-register, scan lang nila ito gamit yung QR code. Then, madadirect na po sila dun sa inyong registration page na under po sa inyong link. So, hindi na kayo mahihirapan na magpa-register pa ng inyong mga invite or inyong mga downlines po. Okay? Then, dito sa may referrals, dito niyo po makikita yung history kung sino yung mga tao or under your organization. Dito sa may referrals. Yan, makikita nyo dito guys kung sino yung mga under your organization. Ano, kaganda dito, makikita nyo rin yung kung ilan na yung mga entry package nila, ilan na yung mga nakuha nilang package. So, makikita mo din, even yung income nila, makikita mo dyan, total referral, kung sino yung mga, kung ilan na yung mga na-refer nila. So, makikita nyo yung history ng inyong organization dito sa my referrals. Then, halimbawa, meron kayong gustong i-search. Halimbawa, mag-search tayo dito. Lagay natin, sino ba? Hanap tayo ng mas maganda. Okay, so sabihin natin is si Susan. Yan. Pag lagay mo dito ng pangalan Susan, lalabas din yung mga downline mo na na pangalan ay Susan. Yun. So, makikita mo kung active yung account nila or inactive pa. So, ma-identify mo dyan yung account nila. Kung ano yung status ng account nila. Yan. So, ang ganda, 'di ba? Ganda ng system natin. So, makikita mo yung mga downline or nasa under your organization. Then, punta naman tayo dito sa genealogy. Sa genealogy, dito na makita yung structure ng account po natin. So, since itong account natin, bago pa lang naman siya, wala pa siyang direct dito. Okay, so since dito, isa pa lang yung direct niya, ibig sabihin, dito sa kabila is lalagyan mo pa siya or open pa yung slot niya. Okay, naka-open pa yung slot niya. Pwede ka pang maglagay dito ng isa or dalawang slot. O, din dito is meron ng nakalagay na slot. Okay? So, makikita niyo yung genealogy niyo dyan. Plus, meron tayong rewards history. Yan. Sa rewards history naman, dito niyo naman makikita yung mga transaction ninyo. Yung mga magkano ba yung pumapasok na reward sa inyo galing po sa organization niyo na. Okay, so dito niyo na makikita yan. Then, transactions naman, lahat na ito, pagpasa ng e-wallet, yung income ninyo, yung nangyayari sa dashboard account ninyo, dito niyo po makikita sa transaction. Then, sa settings, wag na muna natin itong pag-usapan. Okay, then log in, log out. So, pag mas gusto niyo i-close yung account nyo, click nyo lang yung log out. Alright? So, ayan lang naman guys, napaka-basic lang ng ating dashboard account. Kailangan lang talaga is-aralin natin para alam din natin paano tayo mag-i-encode, paano natin gagamitin yung account natin para po tayo mismo is kaya po natin basahin yung ating dashboard account. Kasi sa negosyong ito, tandaan nyo po, negosyo nyo rin po ito or mismo kayo po ang mag-ooperate ng business ninyo. Kaya, once na ikaw ang operator ng business mo, ibig sabihin kailangan alam mo paano tumatakbo, alam mo paano yung system, at alam mo kung paano gamitin yung sistema na meron po tayo. Okay? So, I hope na meron kang natutunan sa short video na ito. At kung meron kang mga bagong downline na gusto matutunan yung dashboard account, ipasa mo lang yung video nito para sila mismo maaral nila
yung ating dashboard account at matutunan nila paano basahin or paano gamitin yung ating dashboard account. So isa yan sa napaka-importante once na pumasok po tayo dito kay Success Club na tayo mismo marunong tayong mag-encode, marunong tayong mag-activate at alam natin paano basahin yung dashboard account natin. So, yan lang muna at makita tayo sa mga next training po natin para marami pa kayong matutunan about Success Club at paano gumagana yung ating sistema.